Sa videong ito, malalaman mo ang 5 pinakamahalagang tips para makaligtas sa lindol na patunayan ng mga siyentipiko, sinubukan ng mga rescue experts, at ginamit mismo ng mga totoong nakaligtas. Panoorin mo ito hanggang sa dulo, dahil isang maling galaw lang ay maaaring magkaiba ang buhay at kamatayan, at karamihan sa tao ay nagkakamali ng hindi nila namamalayan. Atensyon, mga nakatatandang Pilipino! Ang mensaheng ito ay para sa inyo, dahil ayon sa mga pag-aaral, sa panahon ng mga sakuna gaya ng lindol, ang ating mga senior citizens ang isa sa pinaka-nanganganib. Marami ang nasusugatan hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil walang nagturo ng tama kung ano ang dapat gawin kapag nagsimulang umuga ang lupa. Pero magtatapos na yan ngayon. Ngayong araw, matututunan mo ng eksakto kung ano ang dapat gawin, hakbang-hakbang, para maprotektahan ang sarili mo, ang iyong asawa, at ang iyong pamilya. Baka iniisip mong alam mo na kung paano makaligtas sa lindol. Pero ayon sa FIVOLCS at sa World Health Organization, mahigit 80% ng mga Pilipino ang patuloy pa ring gumagawa ng mga mapanganib na bagay tuwing may lindol, tulad ng pagtakbo palabas o pagtayo sa ilalim ng pintuan. At yan ang dahilan kung bakit libo-libo ang nasusugatan taon-taon. Kaya ayusin natin yan. Ngayon, aalamin natin ang 5 survival tips na sinusuportahan ng mga eksperto, at pangako, sa pagtatapos ng video na ito, alam mo na eksakto ang gagawin mo kahit biglang lumindol ngayon. Bago tayo magsimula, mag-comment ka muna sa ibaba, saan ka nanonood ngayon? Gusto kong malaman kung aling bahagi ng Pilipinas ang pinakahanda, Luzon, Visayas, o Mindanao. At kung naniniwala kang ang pagiging handa ay nakapagliligtas ng buhay, i-type mo ang iya sa comments ngayon din. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at i-share sa iyong mga mahal sa buhay, dahil ang pinakamagandang oras para maghanda ay bago pa man magsimulang umuga ang lupa. Ngayon simulan na natin. Sa oras ng lindol, ang unang ilang segundo ay maaaring magpasya ng lahat, kung mananatili kang ligtas o kung ikaw ay masusugatan ng malubha. Kaya bago pa natin pag-usapan kung ano ang dapat gawin, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari kapag nagsisimulang umuga ang lupa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOLCS, nagaganap ang lindol kapag may biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Ang paggalaw na ito ay naglalabas ng napakalaking enerhiya, at ang enerhiyang iyon ay kumakalat sa lupa sa anyo ng mga alon. Ang mga alon na ito ang dahilan kung bakit gumagalaw ang mga gusali, kalsada, at maging ang sahig sa iyong bahay. Isipin mo ito, kapag naghulog ka ng bato sa tubig, makikita mong may mga alon o ripples na kumakalat paikot. Ganoon din ang nangyayari sa ilalim ng lupa, pero sa halip na tubig, bato ang gumagalaw. At ang mga alon na iyon ay maaaring maglakbay ng ilang kilometro sa lahat ng direksyon. Ngayon, narito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang ang pinakamalaking panganib tuwing lindol ay ang pagguho ng gusali. Pero ayon sa isang masusing pag-aaral ng IINA, Geological Survey, karamihan ng mga nasusugatan ay dahil sa mga bagay na bumabagsak, tulad ng mga kabinet, basag na salamin, nakasabit na ilaw, at mabibigat na kasangkapan. Hindi ang mismong gusali ang panganib, kundi ang mga bagay sa loob nito. Ibig sabihin, ang pinakakaaway mo tuwing lindol ay hindi ang mga pader, kundi ang mga gamit sa paligid mo sa bahay. Subukan mong silipin mamaya ang loob ng iyong bahay. May mabigat bang bagay sa ibabaw ng kama mo? Nakasiguro ba ang iyong telebisyon? Baka may salamin o mirror na madaling matanggal sa dingding. Ito ang mga tahimik na panganib na madalas nating binabaliwala hanggang sa huli na ang lahat. Isa pang mahalagang katotohanan. Paliwanag ng FIVOLCS, ang unang pag-uga na mararamdaman mo, tinatawag itong TP wave, ay kadalasang hindi pa iyon ang pinakamalakas. Isa lang itong babala. Ang mas malakas na pagyanig, na tinatawag na S wave, ay dumarating ilang segundo pagkatapos. At ang maikling sandaling iyon ay maaaring maging tanging pagkakataon mo para makapaghanda o makapagkubli. Kaya kapag naramdaman mo na ang unang paggalaw, huwag kang matigilan.
Mahalaga ang bawat segundo. Doon mo dapat agad isipin. Saan ako pwedeng magtago? Ano ang maaaring mahulog? Sino ang nasa paligid ko na maaaring kailanganing tulungan? Kung may natutunan kang bago ngayon, itype mo sa comments ang hindi ko alam yan. At habang nandyan ka na rin, sabihin mo kung saan bahagi ng Pilipinas ka nanonood, dahil pwedeng mangyari ang lindol kahit saan, sa Luzon, Visayas, o Mindanao, walang lugar na lubos na ligtas. Manatiling nakatutok, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang aksyong dapat mong gawin sa mismong sandaling magsimula ang pagyanig. At maniwala ka, ito ay isang bagay na literal na makapagliligtas ng buhay mo. Kung naniniwala kang ang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon, mag-comment ng iya at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang life-saving lessons tulad nito. Kapag nagsimulang umuga ang lupa, wala nang oras para mag-isip. Mayroon ka lang ilang segundo para kumilos, at kung ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon ang magpapasya kung ligtas ka o masasaktan. Kaya nga inuulit ng mga eksperto sa buong mundo ang parehong utos na nakapagliligtas ng buhay. Drop cover and hold on. Ayon sa 5 Oaks, American Red Cross, at LIA Geological Survey, ang simpleng teknik na ito ay nakapagligtas na ng libu-libong buhay. Ito ang pinaka-epektibong paraan para protektahan ang sarili kapag nagsimula na ang lindol, kahit nasaan ka man. Narito kung paano ito ginagawa. Hakbang 1, drop, lumuhod o yumuko. Kapag naramdaman mo ang unang pag-uga, agad kang lumuhod o yumuko gamit ang iyong mga kamay at tuhod. Bakit? Dahil kapag nakatayo ka, madali kang mawawala ng balanse. Pwede kang matumba ng malakas at masaktan sa ulo o gulugod. Kapag mababa ka na, mas matatag ang posisyon mo, at mas ligtas kang makakagalaw papunta sa mas maayos na lugar kung kinakailangan. Hakbang 2, cover, magkubli o magtago. Gamitin ang isang kamay para takpan ang ulo at leeg, at gamit ang kabilang kamay, gumapang papunta sa matibay na kasangkapan, tulad ng mesa o solidong desk. Kung kaya mo, pumasok sa ilalim nito. Kung wala kang pwedeng pagtaguan malapit, tumabi sa panloob na pader, yung nasa loob ng bahay, malayo sa bintana, salamin, o mataas na kasangkapan na pwedeng bumagsak. Ayon sa mga eksperto mula sa Journal of Disaster Medicine, 2019, ang pagprotekta sa ulo at leeg ay nakababawas ng higit 50% ng panganib ng malubhang pinsala tuwing lindol. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng panganib ay mawawala sa simpleng paraan lang ng pagtakip at pagtatago. Hakbang 3, hold and, humawak ng mahigpit. Kapag nasa ilalim ka na ng iyong pinagtataguan, hawakan mo ito ng mahigpit. Bakit? Dahil sa lakas ng pag-uga, pwedeng gumalaw ang mesa o desk. Kapag hinawakan mo ito, mananatili ang proteksyon mo sa ibabaw mo. Kung gumalaw ang mesa, gumalaw ka rin kasabay nito, manatili sa ilalim hanggang tuluyang tumigil ang pagyanig. Ngayon, narito ang malaking pagkakamali ng maraming tao, ang pagtakbo palabas. Baka akala mo mas ligtas, pero ayon sa 5 Oaks at World Health Organization, maraming namamatay dahil sa ganitong aksyon. Ang mga bumabagsak na salamin, debris, at kable ng kuryente ang tunay na pumapatay. Mas ligtas kadalasan ang manatili sa loob at magkubli. Kung nasa loob ka, manatili sa loob. Kung nasa labas ka naman nang magsimula ang lindol, lumayo sa mga gusali, puno, at post ng kuryente. Hanap ng maluwag na lugar at manatili roon. Halimbawa, noong 2019 Cotabato earthquake, natuklasan ng mga rescue team na karamihan sa mga nasugatan ay yung tumakbo palabas ng gusali. Tinamaan sila ng mga bumagsak na debris. Samantala, yung mga nag-drop at nag-cover sa loob, karamihan ay ligtas o may maliit lang na pinsala. Ganyan kalakas ang epekto ng tamang kilos sa tamang oras. Kaya tandaan mo ito. Huwag tumakbo. Huwag sumigaw. Huwag matigilan. Drop. Cover. Hold on. Sanayin mo ito kasama ang iyong pamilya.
Pwede mo pang gawing masaya, magsagawa kayo ng new earthquake drill 1 beses bawat buwan sa bahay. Turuan din ang iyong mga apo. Mas madalas mo itong pinapraktis, mas mabilis kang kikilos kapag dumating ang totoong lindol. Kung naniniwala kang ang pag-ensayo ay nakapagliligtas ng buhay, itype ang "Ifaya" sa comments. At habang nandyan ka na rin, sagutin mo ito. May matibay ka bang mesa o ligtas na lugar sa bahay mo ngayon? Kung wala pa, mangako ka ngayon na hahanapin mo, at itype mo, "I will prepare a safe spot." At syempre, kung may natututunan kang mahalaga, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang video na ito, para mas marami pang Pilipino ang matutong maging ligtas kapag umuuga ang lupa. Manatiling nakatutok, dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao pagkatapos ng lindol, at kung paano nito nagagawang delikado ang mismong tahanan. Kapag nagsimulang umuga ang lupa, ang unang reaksyon mo marahil ay tumakbo palabas para makataka sa panganib. Pero heto ang katotohanan, ayon sa 5 Volks at sa World Health Organization, WHO, ang pagtakbo palabas habang lumilindol ay isa sa pinakadelikadong bagay na maaari mong gawin. Tila tama ito sa pakiramdam, pero sa sandaling tumakbo ka palabas ng pinto o bumaba ng hagdanan, pumapasok ka sa hindi matatag na bahagi ng gusali. Diyan bumabagsak ang mga debris, nababasag ang mga salamin, at maaaring gumuho ang mga pader sa loob lamang ng ilang segundo. Tingnan natin ang datos. Ayon sa pag-aaral ng Caltech seismologist Lucy Jones, ang mga taong nanatili sa loob at nagkubli ay may 70% na mas mataas na tsansang mabuhay kumpara sa mga tumakbo palabas habang lumilindol. Bakit? Dahil karamihan sa mga nasusugatan o namamatay ay tinatamaan ng mga bumabagsak na bagay sa labas, hindi dahil sa gumuho ang gusali. Kaya tandaan ang gintong tuntunin. Kung nasa loob ka, manatili sa loob. Kung nasa labas ka, manatili sa labas. Narito ang malinaw na gabay. Kung nasa loob ka ng bahay, drop cover and hold on sa ilalim ng matibay na mesa o desk. Manatili roon hanggang tuluyang tumigil ang pag-uga. Huwag tumakbo papunta sa pinto, huwag lumabas, at huwag magpanik. Kung nasa mataas na gusali ka, manatili kung nasaan ka. Huwag gumamit ng elevator, maaari itong tumigil o maipit sa pagitan ng palapag. Lumayo sa mga bintana at glass walls. Magkubli sa ilalim ng matibay na mesa o desk. Kung nasa kama ka, huwag munang tumayo agad. Maaaring may mga bubog o sirang bagay sa sahig. Manatili sa kama, takpan ang ulo mo ng unan, at hintaying ligtas bago bumangon. Kung gumagamit ka ng wheelchair o tungkod, i-lock ang mga gulong, bahagyang yumuko, at takpan ang ulo at leeg gamit ang mga braso o unan kung kaya mo. Manatili sa kinalalagyan mo. Kung nasa labas ka naman, lumayo sa mga gusali, pader, puno, post ng kuryente, at street lights. Hanapin ang maluwag na lugar at lumuhod o yumuko hanggang tumigil ang pagyanig. Huwag tumakbo malapit sa mga bakod, huwag tumayo sa ilalim ng puno, at huwag lumapit sa mga post ng kuryente, maaari itong bumagsak o makuryente ka. Simple lang, tandaan ito. Nasa loob. Manatili sa loob. Nasa labas. Manatili sa labas. Huwag kailanman gumamit ng hagdanan o elevator habang lumilindol. Kung hindi ka pa kumbinsido, pakinggan mo ito. Noong 1990 zone earthquake, karamihan sa mga nasugatan ay hindi sa loob ng bahay, kundi malapit sa mga pinto at labasan. Tinamaan sila ng mga bumagsak na pader at debris habang tinatangkang tumakbo palabas. Kaya paulit-ulit ang paalala ng 5 Volks. Mas ligtas kang manatili kung nasaan ka kaysa tumakbo ng may takot. Kung naintindihan mo ito, itype ang "stay put" sa comments. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, ang lugar mo ba ay madalas tamaan ng lindol? Baguio, Davao, o Metro Manila? At kung sang-ayon kang ang kalmadong pag-isip ay nakapagliligtas ng buhay, isulat sa comments ang "Calm is Power." Punuin natin ang comment section ng mga paalalang makatutulong sa iba.
At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay para mapanatiling ligtas, handa, at may alam ang mga Pilipinong senior. Pindutin din ang thumbs up para mas marami pang Pilipino ang makakita ng videong ito. Ngayon, tandaan. Kapag tumigil na ang pagyanig, hindi ibig sabihin tapos na ang panganib. Sa katunayan, ang mga minuto pagkatapos ng lindol ay maaaring mas delikado pa dahil sa sunog, tagas ng gas, at mga bumabagsak na debris. Kaya sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong gawin kaagad pagkatapos tumigil ang lindol, lalo na ang isang simpleng aksyon na maaaring makaligtas sa iyong tahanan mula sa pagkasunog. Kung handa ka na para doon, i-type sa comments, ready for the next tip. Kapag dumating ang sakuna, ang mga taong pinakamabilis na nakakasurvive at nakakabangon ay hindi palaging ang pinakamalakas, sila ang pinakahanda. Kaya bawat eksperto, mula sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDER, hanggang sa 5 Oaks, ay may isang rekomendasyon na pwedeng magligtas ng buhay. Ang iyong go bag. Ang go bag, tinatawag ding 72-hour kit o emergency bag, ay isang simpleng backpack na may lamang mga pangunahing gamit na kailangan mo at ng iyong pamilya para mabuhay ng 3 araw kung sakaling kailangan niyong lumikas agad. Maging totoo tayo, sa gitna ng lindol, wala ka ng oras para mag-impake. Kaya dapat mo itong ihanda ngayon pa lang, habang tahimik pa ang lahat. Kapag tumigil na ang pagyanig at nagsimula ang kaguluhan, ang go bag mo na ang magiging sandata mo sa kaligtasan. Tignan natin isa-isa kung ano ang dapat lamanin nito. 1. Tubig. Mabubuhay ka ng ilang araw ng walang pagkain, pero hindi ka mabubuhay ng walang tubig. Inirerekomenda ng mga eksperto ang 1 litro bawat tao bawat araw sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, 3 litro bawat tao ang minimum. Itago ito sa magagaan na bote at palitan kada ilang buwan para manatiling sariwa. 2. Pagkain. Maglagay ng madaling kainin at hindi madaling masira tulad ng mga delata, biskwit, energy bars, o instant noodles. Piliin ang mga pagkain hindi kailangang lutuin o ilagay sa ref. At huwag kalimutang maglagay ng maliit na can opener kung may mga delata kang dala. 3. First aid kit at gamot. Isama ang band-aid, gasa, antiseptic, alcohol, gunting, pain relievers, at mga maintenance medicines kung meron ka. Mga senior, ito ay napakahalaga, maghanda ng extra set ng mga gamot sa alta presyon o diabetes sa iyong go bag palagi. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, karamihan sa mga senior casualties matapos ang sakuna ay hindi dahil sa lindol mismo, kundi dahil nawalan sila ng akses sa gamot pagkatapos. 4. Flashlight at mga baterya. Pagkatapos ng lindol, madalas nawawala ang kuryente. Kaya ang flashlight ang tutulong sa iyong makagalaw ng ligtas at makatawag ng tulong. Iwasan ang paggamit ng kandila, tandaan ang panganib ng sunog na napag-usapan natin kanina. 5. Whistle. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring magligtas ng buhay kung ikaw ay matrap sa ilalim ng guho. 3. Maikling ihip ang international signal para sa tulong. Isabit ito sa iyong go bag o isuot sa leg. 6. Mahalagang dokumento. Maglagay ng photocopy ng iyong mga health card, insurance papers, at contact numbers sa Ziploc o plastic envelope. Sa mga nakaraang lindol, maraming nakaligtas ngunit nawala ng pagkakakilanlan dahil nawala ang kanilang mga Kaya nahirapan ang mga rescuers na makontak ang kanilang pamilya. 7. Damit at kumot. Magdala ng 1 o 2 peres ng damit, medyas, at magaan na kumot o shawl. Lumalamig sa gabi, lalo na para sa mga nakatatanda. Isama rin ang tuwalya, sabon, toothbrush, at tissue. 8. Face mask at alcohol. Pagkatapos ng lindol, maraming alikabok at debris sa paligid. Kaya ang simpleng mask ay makakatulong protektahan ang iyong baga. Gamitin din ang alcohol o wet wipes para panatilihing malinis ang mga kamay kapag walang tubig. 9. Power bank at extra phone charger. Kapag nawalan ng signal o kuryente, ang cellphone mo lang ang koneksyon mo sa labas. Kaya siguraduhing may power bank ka at nakasulat sa papel ang mga emergency numbers. Sakaling maubos ang battery ng iyong phone. Cash. Maaaring hindi gumana ang mga yen o online payment pagkatapos ng lindol. Maghanda ng ilang daang pisong cash para may magamit sa pagkain o transportasyon kung kinakailangan. Ngayon, isang mabilis na tanong. May go bag ka na ba sa bahay?
Kung meron, I type sa comments, ready. Kung wala pa, I type, I will prepare and way go bag tonight. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa kahandaan. Maaari ka ring maghanda ng isang go bag bawat miyembro ng pamilya. May label para madaling makilala, lalo na kung may mga bata o matatanda sa bahay. Ilapit ito sa pinto o ilagay sa ilalim ng kama para madali mong makuha kahit madilim. Sa Japan, halos lahat ng bahay ay may go bag. At iyon ang dahilan kung bakit mabilis silang nakakabangon matapos ang malalakas na lindol. Kung kaya nila, kaya rin nating mga Pilipino. Tandaan. Ang kahandaan ay hindi panik. Ito ay kapanatagan ng isip. Dahil kapag dumating ang sakuna, wala ng oras para mag-isip, oras na lang para kumilos. Kaya gawin mong hamon ito ngayong gabi. Suriin ang bahay mo, tipunin ang mahahalagang gamit, at simulan ang paggawa ng iyong go bag. Kung naniniwala kang ang paghahanda ang pinakamabisang proteksyon. I type sa comments, preparation saves lives. At habang nagtatype ka, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, I like ang video. At I share ito sa iyong pamilya, lalo na sa mga magulang, lolo't lola, at kapitbahay. Susunod, pag-uusapan natin ang isang bagay na kasing halaga rin, kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng lindol, kapag oras ng lumikas. Dahil ang pag-alam kung saan pupunta at paano muling magkikita ang pamilya ay maaaring magligtas ng lahat. Kung handa ka na para sa susunod na bahagi, I type sa comments. I'm ready for Chapter 6. Kapag dumating ang sakuna, ang mga taong pinakamabilis na nakakasurvive at nakakabangon ay hindi palaging ang pinakamalakas, sila ang pinakahanda. Kaya bawat eksperto, mula sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDER, hanggang sa 5 Oaks, ay may isang rekomendasyon na pwedeng magligtas ng buhay. Ang iyong go bag. Ang go bag, tinatawag ding 72-hour kit o emergency bag, ay isang simpleng backpack na may lamang mga pangunahing gamit na kailangan mo at ng iyong pamilya para mabuhay ng 3 araw kung sakaling kailangan niyong lumikas agad. Maging totoo tayo, sa gitna ng lindol wala ka ng oras para mag-impake. Kaya dapat mo itong ihanda ngayon pa lang habang tahimik pa ang lahat. Kapag tumigil na ang pagyanig at nagsimula ang kaguluhan, ang go bag mo na ang magiging sandata mo sa kaligtasan. Tignan natin isa-isa kung ano ang dapat lamanin nito. 1. Tubig. Mabubuhay ka ng ilang araw ng walang pagkain, pero hindi ka mabubuhay ng walang tubig. Inirerekomenda ng mga eksperto ang 1 litro bawat tao bawat araw sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, 3 litro bawat tao ang minimum. Itago ito sa magagaan na bote at palitan kada ilang buwan para manatiling sariwa. 2. Pagkain. Maglagay ng madaling kainin at hindi madaling masira tulad ng mga delata, biskwit, energy bars, o instant noodles. Piliin ang mga pagkaing hindi kailangang lutuin o ilagay sa ref. At huwag kalimutang maglagay ng maliit na can opener kung may mga delata kang dala. 3. First aid kit at gamot. Isama ang band-aid, gasa, antiseptic, alcohol, gunting, pain relievers, at mga maintenance medicines kung meron ka. Mga senior, ito ay napakahalaga, maghanda ng extra set ng mga gamot sa alta presyon o diabetes sa iyong go bag palagi. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, karamihan sa mga senior casualties matapos ang sakuna ay hindi dahil sa lindol mismo, kundi dahil nawalan sila ng akses sa gamot pagkatapos. 4. Flashlight at mga baterya. Pagkatapos ng lindol, madalas nawawala ang kuryente. Kaya ang flashlight ang tutulong sa iyong makagalaw ng ligtas at makatawag ng tulong. Iwasan ang paggamit ng kandila, tandaan ang panganib ng sunog na napag-usapan natin kanina. 5. Whistle. Ang maliit na bagay na ito ay maaaring magligtas ng buhay kung ikaw ay matrap sa ilalim ng guho. 3. Maikling ihip ang international signal para sa tulong. Isabit ito sa iyong go bag o isuot sa leg. 6. Mahalagang dokumento. Maglagay ng photocopy ng iyong mga health card, insurance papers, at contact numbers sa ziplock o plastic envelope. Sa mga nakaraang lindol, maraming nakaligtas ngunit nawalan ng pagkakakilanlan dahil nawala ang kanilang mga Kaya nahirapan ang mga rescuers na makontak ang kanilang pamilya. 7. Damit at kumot. Magdala ng 1 o 2 peres ng damit, medyas, at magaan na kumot o shawl. Lumalamig sa gabi, lalo na para sa mga nakatatanda.
Isama rin ang tuwalya, sabon, toothbrush at tissue. 8. Face mask at alcohol. Pagkatapos ng lindol, maraming alikabok at debris sa paligid. Kaya ang simpleng mask ay makakatulong protektahan ang iyong baga. Gamitin din ang alcohol o wet wipes para panatilihing malinis ang mga kamay kapag walang tubig. Siyam, power bank at extra phone charger. Kapag nawalan ng signal o kuryente, ang cellphone mo lang ang koneksyon mo sa labas. Kaya siguraduhing may power bank ka at nakasulat sa papel ang mga emergency numbers. Sakaling maubos ang battery ng iyong phone. Cash. Maaaring hindi gumana ang mga yen o online payment pagkatapos ng lindol. Maghanda ng ilang daang pisong cash para may magamit sa pagkain o transportasyon kung kinakailangan. Ngayon, isang mabilis na tanong. May go bag ka na ba sa bahay? Kung meron, ay type sa comments, ready. Kung wala pa, ay type, I will prepare and may go bag tonight. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa kahandaan. Maaari ka ring maghanda ng isang go bag bawat miyembro ng pamilya. May label para madaling makilala, lalo na kung may mga bata o matatanda sa bahay. Ilapit ito sa pinto o ilagay sa ilalim ng kama para madali mong makuha kahit madilim. Sa Japan, halos lahat ng bahay ay may go bag. At iyon ang dahilan kung bakit mabilis silang nakakabangon matapos ang malalakas na lindol. Kung kaya nila, kaya rin nating mga Pilipino. Tandaan. Ang kahandaan ay hindi panik. Ito ay kapanatagan ng isip. Dahil kapag dumating ang sakuna, wala ng oras para mag-isip, oras na lang para kumilos. Kaya gawin mong hamon ito ngayong gabi. Suriin ang bahay mo, tipunin ang mahahalagang gamit, at simulan ang paggawa ng iyong go bag. Kung naniniwala kang ang paghahanda ang pinakamabisang proteksyon, ay type sa comments, preparation saves lives. At habang nagtatype ka, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, I like ang video. At i-share ito sa iyong pamilya, lalo na sa mga magulang, lolo't lola, at kapitbahay. Susunod, pag-uusapan natin ang isang bagay na kasing halaga rin, kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng lindol, kapag oras ng lumikas. Dahil ang pag-alam kung saan pupunta at paano muling magkikita ang pamilya ay maaaring magligtas ng lahat. Kung handa ka na para sa susunod na bahagi, ay type sa comments. I'm ready for Chapter 6. Tumigil na ang pagyanig. Nasuri mo na kung may sugatan, nailigpit mo na ang gas at kuryente, at handa na ang iyong go bag. Ngayon, darating ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kaligtasan, ang pag-alam kung saan pupunta at ano ang susunod na gagawin. Dahil kahit ginawa mo na ang lahat ng tama habang lumilindol, hindi pa rin tapos ang panganib. Maaaring bumagsak pa ang mga gusali, sumunod ang mga aftershock, at magdulot ng kaguluhan ng panik. Kaya napakahalaga na alam mo kung saan ang ligtas na lugar at may malinaw kang evacuation plan para sa pamilya. Ayon sa 5 Oaks at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NIRRANC, isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkasugat o pagkahiwalay ng pamilya sa panahon ng sakuna ay ang kawalan ng family plan. Lahat ay nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon, walang kasiguraduhan kung saan magtatagpo o ano ang dadalhin. Pero ang mga pamilyang may plano, kalmado, at handa sila ang pinakamalaking tsansang mabuhay ng ligtas at magkakasama. Kaya ayusin natin yan ngayon. Narito kung paano gumawa ng iyong earthquake safety at evacuation plan, hakbang-hakbang. Hakbang 1, tukuyin ang ligtas na lugar sa iyong bahay. Tingnan ang paligid ng iyong tahanan. Alin ang mga pinakamatitibay na bahagi? Kadalasan, ito ay malapit sa mga panloob na pader, sa ilalim ng matibay na mesa o lamesa, o katabi ng mabigat na kasangkapang hindi basta matutumba. Iwasan ang mga lugar na malapit sa bintana, salamin, mataas na aparador, o anumang pwedeng bumagsak. Kung nakatira ka sa mataas na gusali, huwag magtatakbo pababa habang lumilindol. Maghanap ng matibay na taguan sa parehong palapag hanggang tumigil ang pagyanig. Pagkatapos lang nito, dahan-dahang bumaba kung ligtas na. Maglakad-lakad sa bahay kasama ang pamilya at itanong. Kung ngayong sandaling ito lumindol, saan tayo magtatago? Ituro ang lugar at magkasundo. Ang simpleng 5 minutong drill na iyon ay maaaring magligtas ng buhay. Hakbang 2, alamin ang evacuation area ng iyong barangay. Bawat barangay ay may itinalagang open space o evacuation center, kadalasan ay basketball court, paralan, o parke. Alamin kung nasaan ito.
Kung hindi sigurado, magtanong sa barangay hall o sa inyong mga opisyal. Mas mabuting mapuntahan mo ito ng personal para alam mo agad ang daan kapag may emergency. Maaari ka ring gumawa ng mini family map. Markahan ang bahay ninyo, ang pinakamalapit na evacuation area, at ang pinakaligtas na daan papunta roon, iwasan ang mga makitid na eskinita, lumang gusali, o post ng kuryente. At tandaan, darating pa ang mga aftershock. Huwag magmadali. Kumilos ng kalmado at maingat. Kung alam mo na ang evacuation site ng iyong barangay, i-comment sa ibaba ang pangalan nito. Baka makatulong ka sa iba pang manonood na taga-roon din. Hakbang 3, magtakda ng family meeting point. Paano kung hindi kayo magkakasama nang mangyari ang lindol? Maaaring ang isa ay nasa trabaho, ang isa sa paaralan, at ang isa sa bahay. Kaya dapat kayong magkasundo sa dalawang meeting point. Isa-isa malapit sa bahay para sa mga hindi gaanong malalakas na lindol. Dalawa-isa na mas malayo kung sakaling delikado na ang inyong lugar. Isulat ito at ipaalam sa lahat, lalo na sa mga apo o bata sa bahay. Simple lang pero tandaan. Noong 2013 Bohol earthquake, maraming pamilya ang oras bago magkita muli dahil wala silang pinagkasunduang tagpuan. Huwag nating hayaang mangyari iyon ulit. Hakbang 4, magtalaga ng gampanin sa bawat miyembro ng pamilya. Sa panahon ng sakuna, mahalaga ang pagtutulungan. Magtalaga ng simpleng tungkulin bago pa man mangyari ang lindol. Halimbawa, ikaw ang kukuha ng go bags. Ikaw ang magpapatay ng gas. Ikaw ang titingin kay lola o lolo. Ikaw ang may hawak ng flashlight. Kapag alam ng lahat ang kanilang gagawin, mas kaunting kaguluhan, mas mabilis na aksyon. At para sa mga senior na mag-isa sa bahay, sabihin sa kapitbahay o kamag-anak na sila ang titingin sa iyo pagkatapos ng lindol. I-exchange ang mga numero ngayon pa lang. Huwag nang hintayin pa ang sakuna. Hakbang 5, maghanda sa mga aftershock. Maaaring mangyari ang aftershocks ilang minuto, oras, o araw matapos ang pangunahing lindol. Kaya kahit nakalikas na, manatiling alerto. Huwag agad bumalik sa bahay hanggat walang abiso mula sa mga otoridad. Makinig sa mga update mula sa 5 Oaks, Near Ramsey, Itimdo Radio Patrol, at iba pang mapagkakatiwalaang himpilan. Isang bagay ang dapat mong tandaan. Mas maraming napapahamak dahil sa panik kaysa sa lindol mismo. Kapag nagpapanik, tumatakbo ang mga tao, nagtutulakan, at gumagawa ng mapanganib na desisyon. Pero ang mga kalmado at may plano, sila ang nakakaligtas. Kung sang-ayon ka rito, ay type sa comments. Calm saves lives. At sabihin din, nagsasagawa ba ang barangay nyo ng earthquake drills? Kung, ay share sa comments para ma-inspire din ang iba. Mabilis na baliktanaw. Drop cover and hold on. Manatili sa loob hanggang tumigil ang pagyanig. Patayin ang gas at kuryente. Ihanda ang go bag. Alamin ang ligtas na lugar at evacuation plan. Bawat hakbang ay mahalaga dahil ang lindol ay dumarating ng walang babala. Pero kapag handa ka, ang takot ay nagiging kumpiyansa. Bago tayo magtapos, mag-comment ka. I am prepared kung mas kampante ka na pagkatapos panoorin ang video na ito. I will share this with LA family kung gusto mong maging ligtas din ang iyong mga mahal sa buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, I-like ang video, at I-click ang notification bell. Dahil layunin naming gabayan ka sa bawat hakbang ng isang mas ligtas, mas malusog, at mas handang buhay. Manatiling kalmado, manatiling alerto, at tandaan. Ang kahandaan ang pinakamabisang proteksyon.